Bago natin simulan ang Part 1, nais ko munang magpasalamat ng taos-puso sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo sa ating YouTube channel. Sa mga nagustuhan ang ating video, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated sa mga susunod pang video na ating gagawin. Ang maliwanag na araw ay tumama sa mga gusali, lungsod, at bansa. Sa asul na bituin ng dragon, maraming tao ang naglalakad sa kalsada. Isa sa kanila ay isang lalaking nakasuot ng kulay abong jacket. Isang anino ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa, kaya't nagsimulang mapansin ito ng iba. Tumingala ang isa sa mga nagdaraan at nagtanong kung ano ang nangyayari at kung bakit biglang dumilim. Natatakot, itinuro ng isang babae ang langit at nagtanong kung ano iyon. Lumingon ang isang moreno, iniisip kung ano ang tinitingnan ng lahat. Ang kalangitan ay nasasalamin sa kanyang mga mata. Isang maliwanag na liwanag ang tumagos sa madilim na ulap. May nagsabing ito'y alien attack, habang ang iba na may tungkol sa katapusan ng mundo. Ang mga driver ay naglabasan sa kanilang mga sasakyan, sinusubukang intindihin kung ano ang biglang lumitaw sa langit. Isang kakaibang alon ang mabilis na bumaba sa lupa. Nagulat ang moreno nang makita ang asul na liwanag sa kanyang harapan, iniisip kung ano iyon. Biglang naging screen ang bilog na liwanag. Nang tumingin siya sa likod, napansin niyang may ganoon din sa harapan ng ibang tao. Baka subukang hawakan. Teknolohiya ba ito ng augmented reality? Nasal-aya ng kanyang mga mata ang maliwanag na liwanag at napaisip siya, iniisip kung anong bansa ang may ganitong advanced na kakayahan. Hinawakan ng kamay ang asul na screen, at nagbukas ito ng mensahe na ang mundo ng chaos ay malapit ng magbukas. Tulad ng ibang tao, natakot siya. Sa mundo ng kaguluhan, maraming halimaw ang nagkalat sa sinunog na lupa. Ang mundo ng carnage at heavenly chaos ay malapit ng magbukas. Ang mga tao, may mga espada at palaso, ay nagsimulang umatake. Malulusog na tao, edad 15 hanggang 50, mula sa iba't ibang panig ng mundo, ay sabay-sabay na maililipat sa heavenly chaos. Ito'y isang lugar kung saan makakatagpo ng mababanggas na higanteng halimaw, demonyo sa lahat ng dako, at iba't ibang lahi ang magkakasama. Puno ito ng mga patayan at sakuna, ngunit may mga kayamanan at oportunidad din. Nakatayo ang isang mandirigma sa bundok kung saan nagkalat ang mga bangkay. Sa lugar na ito, maaari kang mamatay anumang segundo ngunit maaari ka ring magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang maliwanag na sinag ng ilaw ay bumaba mula sa madilim na kalangitan patungo sa lupa. Ang mga halijing liwanag ay pinalibutan ang ilang tao. Isa sa kanila ang kumatok sa barrier, sinusubukang alamin kung ano iyon. Nangyayari ito, sinubukan ng ina na pakalmiyan ang umiiyak niyang anak. Ang kamay ay sumandal sa barrier, habang tinitingnan ito, nagtataka ang moreno kung totoo bang sinimulan na ng mga alien ang pagsalakay sa bansa. Tumingala siya at napamura. Ito na lang ang tanging pagkakataon ng Blue Star Dragon na mailigtas. Good luck, mga tao. Nagsisimula na ang World Chaos. Mula sa mataas na kalangitan, biglang bumagsak ito ng mabilis. Sila ay sinalubong sa Newcomer Village No. 911. Ang paunang populasyon ng bawat village ay 1,000 tao. Isang maliwanag na sinag ang tumama sa lupa. Nakahiga sa sahig na gawa sa kahoy, napagtanto ng moreno na ang mundong ito ay hindi masyadong magiliw. Umupo siya malapit sa pader, iniisip na mula nang bigla siyang napunta rito, lahat ng kakaibang bagay na sinabi tungkol sa nakamamatay na mundo ay totoo. Maraming asul na mensahe ang lumitaw sa kanyang harapan. Sinabi ng mga ito na nasa loob siya ng Newcomer's House. Paalala, ang Newcomer's House ay pinagpala ng Heavenly Path. Walang sino man ang makakapasok dito nang walang pahintulot.
Ang pagpapahinga sa bahay ay doble ang bilis ng pag-recover ng lakas ng katawan at enerhiya. Mula sa sandaling ito, ang Tono screen ay magagamit na. Tinitingnan niya ito at iniisip na para itong interface sa mga laro. Sa paghawak niya rito, isa pang asul na bintana ang lumitaw sa likod niya. May isa pang screen na may personal na impormasyon. Sinabi niya ang nakita sa asul na screen. Stats, lakas, 8, agility, 9, endurance, 8, enerhiya, 28. Ang pangalan ng bayani ay Fang, 22 taong gulang, level 1. Talent, hindi pa nagigising. Walang skills. Combat rating, 1 bituin. Nakapulupot ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib habang binabasa ang kanyang stats at nagulat sa level nito. Sa ilalim ng bintana ay may mga tab, personal, general, world, at group. Sa simula, nagpasya siyang tingnan ang general chat channel at alamin kung ano ang pinag-uusapan ng ibang tao. Ngunit walang nangyari nang i-click niya ito. Napagtanto niyang marahil ay kailangang matupad muna ang ilang kondisyon bago magamit ito ng lahat, kabilang ang iba pang newbie villages. Pinili niya ang isa pang chat. Isang bintana ang bumukas sa harapan niya kung saan nagsusulat ang mga tao na nagising sila sa loob ng isang bahay nang walang ideya kung ano ang nangyayari at humihingi ng tulong para makabalik. May isang taong umiiyak habang nakaluhod, sinabi ng isang tao na sila ay dinukot, ngunit maaaring dumating ang gobyerno upang iligtas sila. Isa pang tao na may takot sa kanyang mga mata ang simpleng naghahanap ng kaligtasan. Ang tuhod ng isang estudyanteng may salamin ay nanginginig, habang ang isang matandang lalaki ay nakahawak sa kanyang ulo at sumisigaw tungkol sa mga alien, na sila ay nahuli para sa eksperimento. Ang lalaking nakasuot ng T ay nakasimangot, sinasabing napunta sila rito ng magkakasama. Nabasa niya na ang ganitong uri ng nobela, ngunit hindi niya maintindihan kung sino sa kanila ang magiging pangunahing karakter. Tiningnan ni Fang ang mga mensahe sa mga chat ng seryoso. Sa isa sa mga ito, mayroong pag-uusap sa pagitan ng dalawang tao. Isa sa kanila ang napansin na magkapareho ang kanilang combat rating, ngunit ang isa naman ay nagsabing tumataas na ito at halos umabot na sa 2 bituin. Binuksan ang mensahe sa full screen, at tinanong ng una kung ano ang kanyang stats para sa 4 na parameters. Sumagot ito na ang kanyang lakas ay 18, agility ay 13, endurance ay 14, at energy ay 7. Nahihiyang sinabi ng kalbong lalaki na mahilig siya sa boxing at minsan ay nagte-training siya, kaya marahil mataas ang kanyang stats. Binuksan ulit ng bayani ang kanyang personal na impormasyon. Napagtanto niya na ang combat rating ay nakadepende sa lahat ng 4 na stats. Sa pagtaas ng mga ito, maaari niyang pataasin ang kanyang combat rating at ang kanyang tsansang mabuhay. Tinitingnan ng screen, napag-isipan niya na karamihan sa mga tao ngayon ay nasa 1-star rating lamang. Ilan lang ang nakarating sa limitasyon ng 1-star. Batay sa impormasyong natanggap niya mula sa iba, ang karaniwang halaga ng bawat indicator para sa isang ordinaryong tao ay nasa 10 puntos o mas mababa. Pinisil niya ang kanyang kamao habang naiintindihan na ang kanyang lakas, agility, at endurance ay hindi pa umaabot sa 10 puntos. Malamang dahil sa kanyang pagiging payat kaya mas mababa ang mga ito. Ang pinakamalaking energy indicator niya ay mas mababa pa kaysa sa iba, 13 puntos lang, mas mababa sa kalahati nito. Hindi pa malinaw kung ano ang epekto nito, ngunit tiyak na may benepisyo ito para sa kanya. Bigla, isang bagong notification window ang lumitaw, nagsasabing susubukan niya ang kanyang likas na talent batay sa mga indicators ng 4 na parameters. Inilingon niya ang ulo at pinag-isipan ito. Isa pang notification ang lumitaw. Tandaan, ang mga likas na talento, innate talents, ay nahahati sa 9 na ranggo, F, E, D, C,
B, A, S, SS, at SSS. Ang rango ng F ang pinakamahina, at ang SSS ang pinakamalakas. Isang pugita na may kumikislap na mga mata ang Bomb-A-Lot sa Battle Rating Killer. Isang bagong tala ang nagsabi na ang mga SS rank at pataas ay kabilang sa unit classes. Habang nakatayo sa loob ng silid, patuloy niyang binabasa ang mga mensahe ng ibang tao. May isang interesado kung ano ang ibig sabihin ng paggising ng talento. Isa naman ang nagsabi na siya'y palaging malas, kaya tiyak na hindi siya makakakuha ng magandang talento. Ang tanging bagay na maaaring sabihin tungkol sa mga talento sa ganitong antas ay isang tao lamang ang maaaring magkaroon ng mga ito, walang dalawang tao ang maaaring magkapareho ng abilidad. Pagkatapos nito, isang bagong abiso ang lumitaw, nag-aalok na gisingin niya ang kanyang talento. Pinindot niya ang pindutan ng yes, iniisip na ito ang tamang gawin. Pagkatapos nito, siya ay nalipat sa isang lugar na napapalibutan ng asul na mga globo. Paglingon niya, nakita niya ang isa sa mga ito na lumilipad diretso sa kanya. Sa isang mabilis na galaw, naiwasan niya ang banggaan. Lumingalinga si Fang, iniisip na napunta siya sa isa na namang kakaibang lugar. Ngunit ano ang layunin ng mga globo na ito? Iniisip niya ito habang idinampi ang kamay sa kanyang mukha. Batay sa kanyang maraming taong karanasan sa pagbabasa ng mga fantasy novels, ang mga globo ng liwanag na ito ay may kinalaman sa paggising ng mga talento. Muli niyang iniiwasan ang isang lumilipad na globo. Naisip niya na ang isang malakas na talento ay dapat nasa loob ng isang globo na may espesyal na kulay, kaya kailangan niyang hanapin ito. Habang naglalakad at umiiwas sa mga globo, sinubukan niyang hanapin ang tamang globo. Biglang may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon, isa sa mga globo ang bumangga sa kanya. Naramdaman niya ang isang malakas na hampas sa kanyang dibdib. Nang ibaba niya ang kanyang ulo, hindi niya maintindihan kung ano iyon. Isang maliwanag na liwanag ang Bomb-A-Lot kay Fang. Isang pagbati ang lumitaw sa asul na bintana, congratulations. Awakening of the SSS rank talent, endless extraction. Napamulagat siya at huminga ng malalim habang binabasa ang mensahe. Nakasaad na maaari niyang gamitin ang extraction sa anumang target at makakakuha siya ng random na epekto. Nakapikit ang kanyang mga mata, nagsalita ang bayani, isang natatanging talento, pero random ang epekto. Hindi ito malinaw na paliwanag. Napagtanto niyang kailangan niyang maghanap ng pagkakataon upang mag-eksperimento at malaman ang resulta nito. Pagbalik niya sa bahay, may nakita siyang bagong babala. Nakasulat doon na ang paggising ng mga talento sa Newbie Village na ito ay tapos na. 787 tao ang nagising na may F-rank talent. 174 na tao ang nagising na may E-rank talent. Maraming mga mensahe ang lumitaw sa chat. May isang masaya dahil nagising ang talento niyang nagpapataas ng lakas, na dumodoble kapag na-activate. Ang isa naman ay nagkaroon ng mas mataas na endurance, na dumodoble rin ang lakas at depensa. Habang nakapamewang, pinag-isipan niya ang tungkol sa mga talento. Karamihan sa mga talento ay nasa rango ng F at E. Ang talento ng rango D ay natanggap ng mas mababa sa 2% ng mga tao sa Newbie Village na ito. Ngunit ang kanyang talento ay rango SSS, na napakabihira. Ang kanyang tingin ay naging mas seryoso nang maunawaan na ang talento ng rango C at pataas ay nagising ng 2 tao, kabilang na siya. Sino ang pangalawa? At anong antas kaya ang talento ng taong iyon, SSS rank din ba, tulad ng bayani? May mga mensahe sa chat na nananawagan sa mga taong may rango C na magpakilala. Isang lalaki na may blonde na buhok na nagngangalang Chuan ang sumulat sa chat, sinasabing ang talento niyang nagising ay C rank, control of magnetic fields.
Pinailawan ng maliwanag na araw ang bubong ng bahay habang ang iba ay tuwang-tuwa. Sinasabing kamangha-mangha iyon at ikinumpara pa kay Magneto. Binasa ni Fang ang chat at napansin na may tanong kung nasaan ang isa pang tao na may ranggo C. Ngunit may nagsabi na posibleng ang pangalawa ay ranggo S pa. Napansin ng bayani kung gaano kahalaga ang mataas na ranggo. Sa kanyang imahinasyon tungkol sa iba't ibang halimaw, napagtanto niya na kung ilalantad niya ang kanyang sobrang pambihirang talento, darating ang panahon na may mga taong hindi matutuwa tungkol dito. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng determinasyon habang iniisip ang ranggo niyang SSS. Napagdesisyonan niya na sa madugong mundong ito na puno ng patayan, ang ganitong talento ang magiging pangunahing sandigan at alas niya, hindi niya ito maaaring ipakita kaninuman. Ang ating bayani at ang iba pang kalahok ay napansin ang bagong abiso. Simula sa sandaling ito, maaari na nilang iwan ang kanilang mga bahay at pumasok sa Village of Beginners. Sa loob ng 10 segundo, magsisimula ang trial ng mga baguhan. Ang mga hindi makakamit ang mga kinakailangan ay aalisin. Sa bagong screen, mayroong payo para sa pag-unlad, kailangan mong manghuli ng iba't ibang hayop, demonyo, at halimaw upang makolekta ang enerhiyang kinakailangan para sa pag-unlad. Gayun din, naging available na ang beginner weapons para magamit. Inabot ni Fang ang kanyang kamay upang kunin ang espada mula dito, nagulat na bagamat walang pisikal na anyo ang screen, kaya nitong mag-imbak ng mga pisikal na bagay, parang nasa isang laro. Ang blue screen ay nagsabi na ito ay isang beginner's short sword na may attack power dagdag 2. Rusty short sword, isang kinakailangan para sa bawat baguhan, level 0 item. Ayon sa payo, ang attack power ay kinakalkule gamit ang strength indicator. Ang bawat isang strength point ay nagdaragdag ng isang attack power. Hinawakan niya ito sa kanyang kamay at naisip na dapat niyang subukang iwas-iwas ito. Dalawang mabilis na paghampas ang nag-iwan ng mga bakas sa hangin. Nagulat, tiningnan niya ang sandata at napag-isipang hindi ito masama. Sa pagwasiwas lamang ng ilang beses, pakiramdam niya ay kaya niyang pumatay ng isang toro ng madali. Ganito ba ang epekto ng karagdagang 2 attack points? Kung sa hinaharap ay maiaangat ang espada ng hanggang 30 units, magiging napakalakas nito. Napakunot ang noo niya habang iniisip kung paano ito magagawa. Ngumiti siya ng kontento at nagpasya na subukan ang kanyang innate talent sa espada. Inactivate niya ang innate talent na Infinite Extraction. Kasabay nito, isang maliwanag na asul na apoy ang bumalot sa sandata. Ang enerhiya ay dumaloy sa kanyang buhok at likod, at nagsimulang magmukhang mas maganda ang sandata. Tagumpay ang Infinite Extraction. Na-extract ni Fang ang kalawang at latak mula sa beginner's short sword, kaya ito ay naging refined steel sword na may attack power dagdag 5, level 1 item. Habang ini-inspection ang na-improve na sandata, nagulat ang bayani. Sa isang paggamit lamang ng talento, nadagdagan ang antas ng espada mula 0 hanggang 1, at tumaas ang attack bonus nito ng 5 unit. Naisip niyang gamitin ulit ito upang makita ang resulta. Itinaas niya ang espada sa kanyang ulo at muling bumalot ang asul na liwanag dito. Ginamit niya ang innate talent na Infinite Extraction, ngunit biglang nawala ang liwanag. Nang ibaba ang ulo, hindi niya maunawaan ang nangyari. Ipinahiwatig ng blue screen na nabigo ang Infinite Extraction. Ang kalidad ng target ay masyadong mababa, at naabot na ang extraction limit. Tinitigan niya ang sandata ng may inis at napansin, syempre may limitasyon ito. Kung talagang magagawa niyang patuloy na i-improve ito, magmumukha na itong bug. Ibinalik niya ang espada sa kanyang kamay at muling iwiniwasiwas ito. Nag-iwan ito ng maliwanag na bakas, at pagkatapos ay isa pa. Masaya sa resulta, napagtanto niya na ang kanyang sandata ay mas mahusay kaysa sa iba, ito ay talagang kamangha-mangha.
May narinig na boses. Napatingin si Fang sa mga tao sa likod ng pinto. Nang tingnan niya ito, nakita niyang nagsilabasan na ang iba mula sa kanilang mga bahay. Habang sinusuot ang kanyang sandata, sinabi niyang lalabas din siya upang makita ang mundo sa kabilang panig ng pintuan. Hawak ang sandata sa kanyang likod, humakbang siya patungo sa bago. Lumabas ang isang abiso na nagsasabing ito ang village ng mga baguhan, number 911. Kita mula sa itaas ang buong village. Kung hindi sila umabot sa level 10, sila ay mawawasak. Nakakatakot ang mundong ito. Pinipilit sila ng sistema na maglakad at pumatay ng mga halimaw. Tumagal lamang ng 7 araw ang pagsubok ng mga baguhan. Ano ang dapat nilang gawin? Paglabas niya, nakita ng bayani ang mga tao sa paligid. May isang nag-aalala at natatakot na baka mamatay siya dito, ngunit may isa pang boses na nagsabing tigilan na ang pag-iyak dahil nakakainis iyon at wala rin namang maitutulong para makabalik. Nagsimulang magtipon ang mga tao, pinag-uusapan ang kanilang mga talento. Isang malaking portal ang nakabukas sa kanilang harapan. May nagsabi na hindi dapat pumasok ng mag-isa upang suriin ito. Isa sa mga kalahok ang humawak dito gamit ang kanyang kamay. Mayroon nang pumasok upang mag-explore. Ang blue portal ay nagmuni sa mga mata ni Fang. Ito siguro ang labasan mula sa Newbie Village, naisip niya. Sa kabila nito, naroon ang isang mundo ng pagpatay at madugong labanan. Napakalaki ng portal. Sino ang unang papasok sa liwanag na hadlang na ito? Biglang may sumabog sa likuran niya. Lumingon siya ng naguguluhan, iniisip kung may halimaw na ba sa paligid. Sa gitna ng crater, may isang lalaki. Nakatayo roon ang kalbong lalaki, seryosong nakatingin sa harap. Si Kang. Siya ang lalaki na may 1-star combat power. Ang mga tao sa paligid ay tumingin sa kanya ng may gulat, lalo na ang mga babae. Napakalakas niya. Anong klaseng talento ang meron siya? Namula si Kang mula sa lahat ng atensyon, ngunit ngumiti at sumagot. Ang aking D-rank talent ay tinatawag na frantic strength. Kaya nitong triplihin ang aking lakas kapag ginamit. Tinitigan siya ng ating bayani ng may bahagyang pagkapuot. Naalala ang sinabi ni Kang na mayroon siyang 18 strength. Kapag ginamit niya ang talento, tataas ito sa 54 na strength. Hindi na nakakagulat na kaya niyang sirain ang isang bagay. Malaking bato gamit ang isang hampas. Sa ganitong lakas ng atake, tiyak na isa siya sa nangungunang 10 pinakamalalakas sa buong 911 rookie village. Ang mga tao ay nagtipon sa paligid ng mga bitak sa lupa. D-rank talent. Hindi na nakakagulat na ganito kalakas si Kang. Sigaw ng mga tao. Nag-umpisa ng sumigaw ang buong kagubatan. Si Kang ba ang pinakamalakas dito? Napaka-flattered ng kalbong lalaki sa Athens yung natatanggap niya. Naalala niya ang mga araw na nag-eehersisyo siya sa gym. Sa isip niya, sulit ang lahat ng pawis at hirap na inilaan niya noon. Sa mundong ito ng kamatayan, mag-e-enjoy siya. Nang husto, sa tabi niya, narinig niya ang 2 lalaki na nag-uusap. Ang isa ay tumatalon-talon, sinasabing, nandito pa rin si Shu. Gaano kaya siya kalakas? Inggit na inggit siya sa mga nagising ang kanilang D-rank talents. Pinanood sila ni Kang nang may pang-aalipusta. Sa isip niya, walang espesyal sa D-rank talents. Mas mahalaga kung sino ang mas malakas. Sa mundong ito, ang pinakamalakas ang nagwawagi. Itinaas niya ang kanyang kamay upang kunin ang atensyon ng lahat. Hawak ang kanyang sandata, sinabi niya. Lalabas ako ng village para ipakita sa lahat kung gaano kalalakas ang mga halimaw sa labas. Narinig ito ng iba, at natuwa sila. Napakagaling. Sabi nila, pumasok si Kang sa portal. Tahimik si Fang at ang iba pa habang pinapanood siya. Iniisip ng bayani, puro kalamnan lang siya, walang utak. Hindi siya dapat ang manguna sa ganitong panahon, maliban na lang kung sigurado siya na makakaligtas siya.
Sa makakapal na mga dahon ng puno, naglakad si Kang sa dark forest habang nagmumura. Mga S-rank talents at si Chuan. Hindi ba nila naiintindihan na ang mundo ay pinaghaharian lamang ng malalakas na kamao? Kapag napatay ko ang halimaw, ipapakita ko kung sino ang hari dito. Napansin ng lalaki ang kakaibang galaw sa paligid. Yumuko siya, nagmasid, at napagtanto na may dumaan. Halimaw ba iyon? Isang matangkad na halimaw ang lumitaw sa likod niya. Napalingon siya ng may takot. Sinugod siya ng halimaw. Biglang lumabas ang isang mensahe sa blue screen, ang Rookie King ay napatay ng isang level 1 beast, the Blood Rabbit. Nakita ng mga tao ang mensaheng ito habang nakatingin sa portal. Nagulat ang mga taong nakatayo malapit dito. Paano nangyari iyon? Ang taong iyon nakayang ang bumiyak ng malaking bato gamit ang isang hampas. Isang bagong paalala ang lumabas. Ang battle rating ng mga level 1 beasts ay 3 bituin. Ang mga level 2 beasts ay 4 na bituin, at ang mga level 3 beasts ay 5 bituin, at pataas pa. Makikita sa kanilang mga mukha ang takot at pagkadismaya. Kung si Kang nga ay hindi nakaligtas, paano pa sila? Malamang namamatay lang sila kung lalabas sila. Napakadelikado ng mundong ito. Isang bagong abiso ang lumitaw. Ang battle rating ay kinakalkula lamang mula sa 4 na pangunahing parameter at hindi isinasaalang-alang ang innate talents. Paalala, ang protektibong harang ng village ay makakapigil sa mga halimaw mula sa labas, ngunit maaari silang makapasok sa village kapag natapos na ang rookie protection period. Napaisip si Fang ng may kaba. Si Kang, na napatay ng pinakamahinang level 1 beast, ay hindi umabot ng 5 minuto mula nang lumabas sa village. Ang hirap ng pamumuhay sa mundong ito ay mas mataas kaysa sa inaasahan niya. Biglang kumislap ang kanyang mga mata sa liwanag. Upang pigilan ang mga tao na magtago sa Rookie Village, isang paalala ang lumitaw na ang protektibong harang ay mawawala. Tinitigan niya ang portal sa kanyang harapan habang iniisip, kung ang sistema ay nagbibigay ng ganitong maraming pahiwatig, malabong nagtakda ito ng imposibleng gawain para sa mga baguhan. Dapat na may mga paraan para maipasa ang pagsubok. Kung ang isang 3-star beast ay haharap sa 4 na 1-star na tao, sino kaya ang mananalo? Mula sa karamihan ng tao, may nagtaas ng kamay at nagsabing, "Hindi tayo pwedeng maghintay na lang dito para mamatay. Kailangan nating pumatay ng mga halimaw at mag-level up, kung hindi ay tiyak na mamamatay tayo." May nagmungkahi na bumuo ng mga grupo. Mas malakas sila kung magtutulungan, kaya tataas ang tsansa nilang mabuhay. Sinang-ayunan ito ng karamihan, na sinabing, ang lakas ay nasa pagkakaisa. Kaya nilang talunin ang mga halimaw. Masayang tinaas ng isang batang brunette ang kanyang mga kamay. Ang tagapagsalita ay nagmungkahi. Kung gusto nating magkaisa, lumapit kayo sa akin. Ipakita ninyo ang inyong mga katangian at innate talents para mas maayos ang ating pagtutulungan. Ang mga tao ay nagsimulang magkahati-hati sa mga grupo. Ang iba ay may A-rank talents, ang ilan ay may innate supervision. Habang lumilingon sa iba, sinabi ng isang lalaki na nakasuot ng pulang damit. Ihanda na ang inyong mga sandata at maghanda. Lumapit ang isa sa mga kalahok kay Fang at sinabi ng lalaki ang hello, nang medyo asiwa, inilagay ang kamay sa likod ng ulo. Sinabi niyang napansin niyang mag-isa lang ang bida at inalok na makipaggrupo, pero tumanggi ang bida at nagsimulang umalis. Hawak ng mahigpit ang espada, naisip niyang maganda naman ang ideya ng pagtutulungan, pero hindi ito para sa kanya. Kailangan niyang itago ang kanyang innate talent hanggat hindi pa siya sapat na malakas. Nakakunot ang noo niya habang iniisip na 15 minuto na ang lumipas mula nang pumasok ang unang grupo. Huminga ng malalim si Fang at pumasok ng mag-isa sa portal. Panahon na para mag-level up.
Pagdating sa madilim na kagubatan, natutunan niya kung ano ang itsura ng mundo sa labas. Naglakad si Fang habang tumitingin-tingin sa paligid, dumadaan sa mga ugat ng puno. Naisip niyang ang kapaligirang ito ay gumigising ng ilang primitibong damdamin. Medyo kabado, inisip niyang baka bigla na lang siyang sugurin ng isang dinosaur anumang sandali. Bigla niyang naamoy ang kung anong masangsang. Lumingon siya, nagtaka kung ano ang mabaho sa lugar na iyon. Bigla siyang napatigil. Hindi kalayuan mula sa kanya, nakita niya ang katawan ni Kang. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga braso, at may isang lawa ng dugo sa ilalim ng kanyang ulo. Napayuko si Fang at tinawag siyang tanga. Namatay siya dahil sa kanyang kawalang ingat, naisip niya habang nagpatuloy siyang maglakad papasok sa kagubatan. Habang lumalalim siya, inisip niyang sa nakita niyang bangkay, napagtanto niyang maaari rin siyang mamatay anumang sandali sa mundong ito. Tumitig siya sa unahan, naisip niyang kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang maging maingat habang patuloy na pinapalakas ang kanyang sarili. Napalawak ang kanyang mga mata sa kanyang napagtanto, kailangan niyang magpalakas ng husto. Muli siyang lumingon sa bangkay, iniisip kung dapat niya itong tingnan at subukang gamitin ang kanyang kakayahan. Lumapit siya, yumuko papalapit sa katawan. Iniunat niya ang kanyang kamay, at biglang may lumitaw na maliwanag na liwanag. Gumamit ng innate talent, endless extraction. Lumabas ang isang window na nagsasabing matagumpay ang extraction, at nakatanggap siya ng D-rank talent, frantic strength. Gumana. Masayang tiningnan ni Fang ang notification screen. Talagang nagawa kong i-extract ang innate talent ni Kang. Pagkatapos nito, ilang bagong screen ang lumitaw. Talents, endless extraction, frantic strength. Nakabuka ang bibig ng namatay habang nakahiga ito, ngunit may 8 lakas ang hero, kaya pagkatapos gamitin ito, tataas ito sa 24. Habang nakangiti, napagtanto niyang maaari niyang agad na maging 2 beses na malakas kaysa sa karaniwang adulto. Lumilingon siya, at naisip niyang ganito niya dapat gamitin ang kanyang talento. Isang kawan ng mga ibon ang lumipad sa langit. Sa paglipas ng panahon, makakakuha siya ng 100, 1,000, o kahit 10,000 innate talents. Hinigpitan ni Fang ang kanyang kamao. Mula dito ay may maliwanag na lumabas. Sa paglipas ng panahon, sa mga innate talents na ito, maaabot niya ang tuktok ng kakayahan ng tao. Ang pakiramdam ng pagpapalakas ay bumalot sa kanya. Pagtingin sa unahan, napagtanto niyang si Kang ay napakalakas, ngunit mahina ang kanyang bilis at depensa, at siya rin ay walang ingat. Hindi niya in-assess ang sitwasyon at nang walang pag-iisip ay nagpunta sa labas upang manghunting ng mga halimaw, dahilan kung bakit siya namatay. Inaabot ng lalaki ang sandata ng patay. Dahil dito, para sa karamihan, ang kooperasyon ay nagbibigay daan upang mapunan ang kahinaan ng isa't isa at nakakatulong sa kanilang kaligtasan sa mundong ito. May liwanag na lumitaw sa paligid ng talam. Inilagay niya ang sandata sa harap niya, ginamit ang infinite extraction, ngunit hindi ito angkop sa kanya. Sinabi ni Fang, at lumitaw ang isang screen na nagsasabing matagumpay ang extraction. Ang newbie short sword ay naging refined steel sword. Tumingin siya ng may kumpiyansa sa unahan, iniisip na sa ganitong talento, mawawala ang kanyang mga kahinaan. Isang malambot na buntot ang nakahulog sa lupa, at ang bibig ng patay na nilalang ay nakabukas. May nagsabi na ang patay na halimaw ay mabagsik. Paglapit sa malaking katawan ng hayop, nakilala ng lalaki ito bilang ang Bloody Rabbit na pumatay kay Kang. Yumuko siya sa katawan at napansin ang mga sugat. Base sa mga sugat, posibleng namatay siya dahil sa mga tama sa likod pagkatapos mapalibutan. Ginamit ang extraction talent, naging matagumpay ito at nakatanggap si Fang ng 2 puntos sa lakas. Inabot ang kanyang kamay,
at nagulat siya na maaari niyang taasan ang kanyang mga katangian sa ganitong paraan. Sa 2 puntos ng lakas, ang kanyang indicator ay naging katulad na ng isang karaniwang adulto. Tumayo ang lalaki at ipinatong ang espada sa balikat. Kung gagamitin niya ang frantic strength, tataas ito sa 30. Nakatagpo pa siya ng marami pang ganitong uri ng kalaban. Habang patuloy na nakikipaglaban sa mga halimaw at tumatanggap ng higit pang lakas, mabilis niyang maaabot. Marahil ay malalampasan pa, si King. Sinubukan ng hero na gamitin ulit ang extraction talent, ngunit hindi ito naging matagumpay. Lumabas ang isang tala na nagsasabing kahit na nasa ilalim siya ng level 20, ang extraction ay maaaring gamitin lamang isang beses. Naabot na niya ang kanyang limitasyon. Tumayo siya at kumuha ng espada sa bawat kamay, parehong klase ng beginner's sword. Ayos lang, basta't may pagkakataong maghanap ng iba pang mga bangkay, magagamit pa niya ulit ang infinite extraction sa ibang pagkakataon. Ibinaling ng hero ang kanyang ulo at naisip na tiyak ay nakapatay na ang grupong iyon ng maraming mabagsik na halimaw sa kanilang daraanan. Kung susundan lang niya sila, baka makakita pa siya ng mas maraming bangkay. Kailangan niyang sumunod sa isang malaking grupo, dahil doon niya posibleng makita ang mas maraming halimaw. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa kagubatan at nagdesisyon na sundan ang daan na may maraming bakas. Isang bagong notification ang lumabas, nagsasabing isang newbie ang napatay ng isang level 1 giant rodent. Tumigil ang hero, at nang mapansin ang notification na ito malapit sa labasan ng kagubatan, nagulat siya dahil isang tao ang namatay, kahit nasa grupo siya. Habang nakakunot ang noo, naalala niya kung paano niya ginamit ang talento ng gamitin ni Fang ang extraction sa katawan ni Kang, nakuha niya ang innate talent nito. Ang Blood Rabbit ay nagbigay ng 2 puntos sa lakas, at naisip ng hero na magkaiba ang tao at ang halimaw, pero masyadong mahina ang level 1 beasts. Inangat niya ang kanyang ulo at napagtanto na wala silang innate talents. Umaasa lang sila sa brute force, kaya't nakakuha siya ng ilang attribute points. Sa ganitong kaso, kailangan din niyang maghanap ng bangkay, baka makakuha siya ng mas mataas na innate talent kaysa sa mga attributes. Nagpatuloy siyang maglakad sa kagubatan, at ang kanyang espada ay kumikislap ng maliwanag sa kanyang kamay. Kadalasan ay nangyayari ang mga aksidente sa mga lugar na mas kaunti ang tao. Kaya't nagdesisyon si Fang na suriin kung makakakita siya ng kahit anong bagay sa daang ito. Lumabas ang isang bagong notification window, nagsasabing ang isang newbie ay napatay ng isang level 1 vicious beast, isang giant rodent. Kinagat ni Fang ang kanyang mga ngipin, nagulat sa pagkamatay ng isa pa, at ito ay dahil sa parehong giant rodent. Kaya't malamang na pareho silang namatay sa parehong lugar. Marumi ang boot. Mula sa lupa ng kagubatan, mukhang nahulog sila sa isang sitwasyon na mas masahol pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ito ay isang bagay na hindi nila kayang harapin, kaya't nagdulot ito ng pagkamatay ng 2 tao ng sunod-sunod. Habang naglalakad sa mga sanga ng puno, inisip niya kung gusto pa ba niyang pumunta roon. Isang tunog ang umabot mula sa makakapal na bahagi ng kagubatan. Panang-isi ni Fang at nagngalit ang mga ngipin. Tumalon siya mula sa puno, iniisip na sa mundong ito ng kamatayan, kung mahina ka at hindi mo babaguhin ang iyong kalagayan, magiging parang isdang nasa plato na kakainin na lang. Sa mundong ito, sinuman ay pwedeng mamatay anumang oras. Nagsadsad siya sa kanyang mga paa, sumandal sa kanyang kamay at patuloy na nag-iisip na kung nais niyang mabuhay, kailangan niyang maintindihan ng loika na ang kayamanan ay nanggagaling sa mga panganib at malalaking pagsubok. Habang naglalakad pa, dumating siya sa isang lugar kung saan nagsimula ang matataas na damo. Isang ibon ang nakakita kay Fang na dumadaan sa isang makapal na parang. Yumoko ang lalaki. Ito ay isang mapanganib na mundo, magkamali ka lang at patay ka na.
Dahan-daang tinitingnan ng paligid, napansin niyang ang lugar na tinutukoy niya ay talagang napakadelikado. Bigla siyang napalibutan ng isang amoy, kaya't nagdesisyon siyang maging maingat.